Binubusisi ni Alice ang presyo ng bawat produktong gin sa supermarket dahil ibinebenta niya ito sa kanyang tindahan. Tinitingnan niya kung anong produkto ang swak sa budget ng kanyang mga suki. Yun nga lang, kahit saan tumingin ay sobrang mahal daw talaga ng mga bilihin. Wala nang murang alternatibo talaga. Kaya para sa akin, ginigising ko na talaga yung gobyerno, magising na kayo at kami hirap na. Kaya dumarami yung mga gumagawa ng masama dahil no choice na sila eh. Pero mukhang lalo pang iinit ang ulo ni Alice at maraming mamimili. 14 na manufacturer kasi ang humihirit sa Department of Trade and Industry ng dagdag presyo sa higit 40 pangunahing bilihing pasok sa kanilang suggested retail price. Naglalaro sa 10 centavos hanggang 7 pesos. Ang gusto nilang itaas sa presyo ng delata, kape, noodles, asin at bottled water. Meron ding gustong magtaas ng presyo sa non-food items tulad ng baterya at sabon. Ayon sa ilang manufacturers, tumaas ang kanilang gastusin sa ingredients, raw materials, packaging pati sa petrolyo. Aprubahan man o hindi ng DTI ang hirit at taas presyo ng mga manufacturers, hindi naman nila mapipigilan ang dagdag singil sa mas maraming brands na hindi naman sakop ng suggested retail price ng ahensya. Ang problema, marami nang nagpaplanong magtaas habang papalapit ang holiday season. Lumabas sa Philippine CEO survey na lampas kalahati ng mga kumpanya sa bansa ang nagtaas presyo at nagpaplano pa sa susunod na 12 buwan. Katunayan, may mga nag-aabiso na raw sa mga supermarket na magtataas sila ng presyo simula Oktubre. Wala nagtataas actually during these months. Kaya lang nagpo-position ng mga kumpanya. Konti pa lang so far, naghihintayan lahat. Kasi nga, yun nga yung lista ng SRP. Talagang mabigat na bilang manufacturer, no, ang lahat ng cost, no, labor cost tumaas. We're trying to hold it off as long as possible. We're trying to hold it off and we're trying to do it in stages para hindi po mabigla ang mga tao. Pupulungin ng DTI ang mga manufacturer sa susunod na linggo para hilinging huwag munang magtaas presyo ngayong taon, pasok man sa SRP ang produkto o hindi. Meron din kasing mga manufacturers na liliitan na lang ang size ng produkto kesa magtaas. Pero wala pa man ang meeting. Pinangangambang panibagong pasakit na naman sa mga manufacturer ang oil price hike sa susunod na linggo. Lampas 2 pesos ang posibleng taas presyo sa diesel at lampas piso sa gasolina at kerosene. Paliwanag ng Energy Department, manipis pa rin kasi ang supply dahil sa pagbawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Ito na ang ikalabing isang sunod na linggong taas presyo ng diesel at ikasampu sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ayan, so kailangan na naman natin magsikip ng ating mga sinturon at saka ng ating mga wallet. Diba? Kailangan na naman natin dahil magtataas na naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bayan. So, yun na, masaya yan. Hindi, alam mo, meron kasi ako napanood na hindi ko lang nailagay dito. May napanood ako na kaya, sabi nung kaya daw dumadami ang krimen dahil nga naman sa dumadami ang may hirap na ating mga kababayan. Alam mo, may punto siya doon. Kaya alam nyo, ingat-ingat tayo dahil malala talaga itong mga pangyayari na nakikita natin dito sa natin. Although, may maganda namang nagagawa ang ating kapulisan, although, kulang talaga. I mean, alam nyo, iisipin mo talaga sa Pilipinas, ano ba problema? And remember, crime and peace sa Pilipinas, hindi lang naman yan iisa ang factor. Marami dyan. Una-una, kahirapan. Pag mahirap talaga, magnanakaw ang tao. Marami dyan manlalamang. Diba? Kaya nga maraming krimen, maraming scammer, maraming kung ano-ano, maraming katulad ng vlogger ni Libayan. Bakit naman pati yung nadamay, banat bay? Guys, ganun talaga kasi kailangan may content siya, kaya tuloy kahit mali-mali na content, okay